Si Bato, hindi mo alam, matapang ba talaga ito si Bato o naduduwag na? Nagkano siya, nag-privilege speech siya diyan sa Senado. Tapang niya, sabi niya, sila daw ni Tatay Digong, haharapin nila kahit anong kaso. Basta sa korte ng Pilipinas, no? At hindi sa mga banyaga. Di ba ganyan din sabi ni Kibuloy noon? Haharapin din yung kaso sa korte. Ano nangyari? O, nagtatago na ngayon. So mukhang mauulit itong kwento ni Bato sa nangyari doon kay Kibuloy. Takot ito sa ICC. Malinaw naman takot itong si Bato de la Rosa dito sa ICC. At naninigurado siya. Si PBBM kasi, ang sinasabi ni PBBM walang jurisdiction ng ICC. Si PBBM legal basis lagi yan. Kailangan may batayan tayo dyan lagi. I-allow natin yan, dapat may batayan. Pero syempre, iba ang sinasabi ni Minardo Guevara, ni Solicitor General, di ba? Iba ang sinasabi ni Rimulya, doon natatakot si Bato. Ano ba talaga? Magkaiba yung sinasabi ng presidente, magkaiba yung sinasabi ng gabinete. So teka, mukhang dihado tayo Yan lumalabas siya kay Bato. So dahil dihado, sabi ni Bato, nag-suggest siya, gawa tayo ng batas na magbaban o pagbabawalan yung ating cooperation sa ICC. O para malinaw na, batas na. Talaga, oo, sigurista talaga, oh. Kasi, pwede mag-iba ng pronouncement ng presidente, di ba? Mag-iba ng take ng presidente. Posible yun So para sigurado na tayo, ganyan si Bato mag-isip no? Para sigurado na tayo, gawa na tayong batas. Sigurista talaga. May batas na, good luck. Kung masusuportahan ka dyan sa House of Representatives. Hindi mo naman pwede maging batas yan kung sa Senado nagdadaan. Siyempre, may version dyan ng House of Representatives. Okay ka ba sa HOR? Mukhang hindi lulusot yan. Senator Ronald Bato de la Rosa presides a hearing on, ba't luma ito? September 5, yung picture yan ka-coffee. In a privileged speech, De La Rosa urged his colleagues in the Senate to consider approving a measure similar to the U.S. Service Members Protection Act, which expressly prohibits U.S. courts, agencies, or entities of any state or local government, including any court, from cooperating with the ICC. So, gayahin natin daw yung nasa Amerika. Yan ang gustong paratingin dyan ni Bato de la Rosa. So, kung may ganyang batas ang Amerika, gayahin natin. Naninigurado talaga siya. Kasi siya mapapahamak dyan Hindi naman mapapanis yung kaso na yan yung kaso niya sa ICC. Hindi mapapanis yan Pag hindi na siya senador, wala na siyang immunity. Mas mabilis na siyang ipatawag dyan. Mas mabilis na siyang maimbestigahan. So naninigurado siya para kahit hindi na ako senador, protektado pa rin ako. Aba, isa. It further prohibits extradition to the ICC. Provision of support or any investigative activity relating to a preliminary inquiry, investigation, prosecution, or other proceeding at the International Criminal Court, sabi ni De La Rosa. Sino na naman nagbulong dito kay De La Rosa? Pili ko si Panelo nagbulong dyan. Para tiyak na tayo. Gawa tayo ng batas. Sige, i-propose mo yan. Di ba? Gawin mo yung homework mo dyan. Propose mo yan sa Senado. And isang malaking good luck. Truly, the United States of America has shown how to perform its first and primordial duty to its citizen, protect the people, De La Rosa said. Tinan mo ito. Galit sa Amerika, yung, di ba? Tatay di kong galit sa Amerika, kung ano pinagsasasabi. Tapos gagawin yung basis ng Amerika. Ano ba? De La Rosa, however, maintained he and former President Rodrigo Duterte are not afraid to face prosecution over their bloody war on drugs. Hindi daw afraid pero pag may kaso na, pag may warrant of arrest na, magtatago na. But let it be done by our own people, by Philippine courts and Philippine rules of procedure. Ang pananagutan namin ay sa ating mga kababayan at hindi sa mga dayuhan. Sabi ni Bato, sige nga, kung matapang ka nga, mag-abroad ka nga. Kung hindi ka takot sa Interpol, labas ka ng Pilipinas, mag-abroad ka. So tingnan natin kung matapang. De La Rosa also slammed Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at si Solicitor General Minardo Guevara for the recent statements on the ICC. Yan ang sinasabi kasi nilang balentong Kasi sinasabi daw ni PBBM, ganyan. Hindi tayo magko-cooperate dyan sa ICC. Teka, circumstantial ang mga bagay-bagay. Nag-iiba yan, depende sa sitwasyon. Kayo nga napakarami yung mga pinagsasabi kay Presidente, ginantihan ba kayo? Hindi naman kayo ginantihan tahimik lang ang Presidente. Diba? Mga investigasyon nyo dyan sa Senado para pag mukhang masama si PBBM dyan. Yung pag-entertain kay Jonathan Morales, puro kasinungalingan na ba dyan
Binigyan nyo ng mahabang airtime para sirain ng presidente. Ginantihan pa kayo ng presidente. Senator ba to? Hindi naman, di ba? Tapos ngayon, De La Rosa maintained that the Philippine government should not recognize the validity of the NEICC arrest warrant. This, in fact, a looming constitutional crisis. Wow. Atin bang tatanganan na mahigpit ang ating soberanya o hahayaan na lamang natin itong dumulas mula sa ating mga kamay, sabi ni De La Rosa. Sana ganyan din yung principle niya sa panghihimasok ng China. Di ba? Kung paano kinukuha ng China unti-unti yung ating teritoryo. Ganun din. Usapin din niya ng soberanya eh. Di ba? Bakit hindi? Bakit parang mali Sa ICC, protektahan ng soberanya. Pero sa issue ng West Philippine Sea, hindi maprotektahan ng soberanya. Kung may problema doon, di ba? May problema dyan. Army Mandarin, wala yan. VP Sara, marami naniniwala sa iyo. Ikaw ang susunod na presidente. Isang malaking good luck. Oy, takot sa sariling multo si Bato, sabi ni Jelly Garcia. Actually, ang argumento niya naman dyan, kaya ayaw niyang makulong sa ICC kasi pag nakulong na siya sa Europa, hindi na siya madadalaw ng kanyang mga apo. Pero knowing Bato, papahuli ba yan? Bantagan datingan yan. Johnson, Baudo, panagutin nila yung mga napatay sa drug war. Ang dami, ka-coffee, mga inosente. Mga pulis nakulong Pero syempre, yung mga nag-initiate, nagpauso ng programa na yan, malaya. Diba? Unfair naman yan. Ma'am Michelle D, sana nga ma-impeach ng masamang VP na yan, sabi ni Ma'am Michelle D. Galit na si Ma'am Michelle D dyan. Marilyn Tabada, mga DDS at mga Duterte, kakarmahin din yan. Nagsisimula na sa coffee. Nagsisimula na yung kamalasan nila. Rowie impeach Sara. Ano mo yung tao dyan? Yung satisfaction rating ni Sara Duterte? Ang laki nang ibinagsak. Diba? 19 points. Nakakita ng ganyang kalaking pagbagsak ng rating, satisfaction rating. 19 points. Ibig sabihin, hindi siya nagugustuhan ng tao. Yung mga pinagagagawa niyang birada sa administrasyon, yung pagpuna sa mga programa ng administrasyon at wala siyang mga rekomendasyon, no yan. Kaya mababa ang rating na nakukuha niya. Lauro Milamina, yan si Bato. Pag nag-imbestiga ng PDEA leaks, lahat ng pinatawag umaten pero inimbitahan ng Kongreso, takot, sabi ni Lauro Chakri. Kasi double standard yan sila lang pwede, yung iba hindi pwede. Marilyn Tabada, Sara, nako, walang alam yan. Bobita daw, Anonymous Adventure. Si Sara ang susunod na huhulihin ng ICC. Actually, nadadawit din siya dyan si Sara Duterte, di ba? Sabi ni Trillanes, dinadawit niya rin yan. Yung pag hindi niya nga lang pag-comment sa West Philippine Sea, malaking usapin na talaga yan Questionable na yan Sabi ni Chrissy Chavez na, VP Sara, anong nagawa mo sa Pilipinas? No comment ka naman sa West Philippine Sea. Exactly. Bakit dead ba dyan? Diba? Anyway, sige, komento lang ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba natin mga ka-coffee ang inyong comments and reactions. Pasuyo na lang, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, ang ka-coffee. Ayan, like lang po, like and follow sa ka-coffee. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at yung notification icon. Sige, kuha na kayo ng kape at tayo ay mag-move on, ka-coffee, sa ating next and last topic for tonight.